Today's announcement by the vice president to throw her hat in the ring for the 2028 national elections was fraught with a bitter and sour aftertaste, especially in her lame attempt to guilt the president for allegedly helping him win in 2022. Still, the president was civil in wishing her well in her plans to run the country after him. Our Kenneth Paciente has more on the vice president playing the blame game and victim as she tries to distract and deflect from her own set of impeachable offenses. Sabi niya po ay good luck. That was the message of President Ferdinand R. Marcos Jr. regarding Vice President Sara Duterte's announcement that she will run for president in 2028. The palace also said it does not feel anything about the vice president's announcement. Instead, the palace said it is leaving it to the people to scrutinize those who will run in the 2028 national elections. Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong at maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Following this, Malacanang pushed back against Vice President Sara's statements in which she apologized for allegedly helping President Marcos Jr. get into office. The palace insisted that it was the people who voted for the president. And regarding the vice president's apology, claiming that the country is now submerged in floods, the palace said she seemed to have forgotten to apologize for the widespread flooding that occurred during the term of her father, former President Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ato, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon ng 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. Castro added that the vice president should also not forget to apologize for other issues. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taumbayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip, at itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd, kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro na sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad.
Meanwhile, the administration said it is not yet discussing matters related to the 2028 elections despite the vice president's announcement of her candidacy and stressed that the president remains focused on governance. Hindi po napag-uusapan. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip, ang susunod na henerasyon. Kenneth Pasyente from the National TV Network for a new and better Philippines.